Tao po? Tao po? Gising pa ho ba kayo? Oh, Jov, ano yon? May gusto ko bang bilhin? Basang-basa ka sa ulan na. Nag-overtime ako sa trabaho eh. Gusto ko lang sanang bumili ng chicharon. Ha? Meron naman pero gabing-gabi na. Tagal na nung huli akong kumain ng chichirya eh. Ito pa pala, para sa ito. Gamitin mo para sa lola mo. Sabi mo kasi masakit na makasukasuan niya. Baka makatulong yan. Uy, salamat dito ah. Pero ngayon ko lang yata nakitang disenyo ng pamahid na to. Saan kaya nabili ni Giovanni ang pamahid na binigay niya kay Aya? Paano kung, halimbawa, ang pamahid na yon ang magiging dahilan para gumaan ang pakiramdam ng lola mo, pero may kaakibat na responsibilidad itong dala? Kung nais niyo po na malaman kung ano yun, halina at pakinggan ang bago nating kwento. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Aya. Ako po ay nandito para ibahagi sa inyo ang kwento naming maglola nung siya ay nabubuhay pa. 5 taon na siyang patay ngayon at sa tuwing naiisip ko siya, naaalala ko ang naging karanasan namin ni Lola Pai nung lumipat kami ng bahay. Giniba na kasi ang dati naming tinitirahan dahil ang loteng nandoon ay pagmamay-ari ng iba. Kaya naman lumipat kami sa katabing barangay. Ang bahay na itinayo namin ay katabi ng kalsada. Hindi naman ito opisyal na lugar para maging bus terminal pero kadalasang tumitigil ang mga bus dito. Kaya pinili naming magtayo ng tindahan ni Lola para kahit papaano magkaroon kami ng kita. Hindi na kasi nakapagtatrabaho ang Lola Pai dahil matanda na. Ako naman ay graduating pa sa college noon. Nag-loan ng Lola at yun ang ginamit para sa tindahan namin. Ang palaging hinahanap ng mga customer namin ay chicharon. Kaya naman halos mapuno na rin ng chicharon ang mga paninda namin. Lola, gising na ho. Kakain na ho tayo ng almusal. Sige Aya. Pwede ba ako magpatulong? Kumikirot na naman itong tuhod ko eh. Ay, Lola, tungkol pala dyan. Merong inabot na pamahid sa akin si Giovanni kagabi. Masahihin ko yung tuhod mo mamaya gamit yon. Nakauwi na pala si Giovanni. Ang akala ko ba ay 1 linggo pa siya dun sa trabaho niya. Ewan ko, Lola. Napaaga siguro. Basang-basa ngayon sa ulan kagabi. Tapos ang binili, chicharon. Hindi naman mahilig sa chicharon ng batang yon. Ayun nga, Le. Namiss niya lang daw kaya bumili siya. Si Giovanni ay kababata kong kaibigan. Doon din sila lumipat sa barangay na nilipatan namin. Matanda siya sa akin ng 3 taon. Pagkatapos niyang mag-aaral sa college, natanggap siya kaagad sa inaplayan niyang kumpanya. Masasabi kong malaki ang sweldo niya dahil umunlad talaga ang buhay ng kanyang pamilya. Ang kapalit nga lang noon, minsan na lang siyang nakakauwi kasi puno ng pagta-travel ang kanyang trabaho. Isang himala nga na nakauwi ito sa kanila ng maaga. Sabay kaming nag-umagahan ni Lola at dahil wala akong pasok noon, itinuon ko na lang ang pagmamasahe ng paa ni Lola ang atensyon ko. Kinuha ko ang binigay ni Giovanni na pamahid. Maliit lang ang bote nito at may papel doon na nakadikit. Hindi ko mabasa ang nakasulat sa logo dahil nagmukha itong ibang lingwahe. Pagtanggal ko sa takip, sumuot kaagad ang amoy nito sa ilong ko. Malimuyak, para bang kakabuka lang ng isang preskong bulaklak. Napatingin din si Lola dito dahil sa rin ay niyakap na ng mabango nitong amoy. Pinahid ko yun sa kanyang mga tuhod at sinimulang masahiin siya. Matagal-tagal na rin kasi niya iyong reklamo at hindi siya makalakad ng maayos dahil sa pananakit. La, kapag hindi pa ito mawala, magpa-check up na lang po tayo, ha? Ay nako, sa katandaan lang ito, Apo. Huwag kang mag-alala. Kahit na la. Paano kapag hindi ka na makalakad niyan? Sus, itong apo ko talaga masyadong nag-aalala. Magiging okay lang ako. Tsaka mukhang effective naman itong pamahid ni Giovanni. Ang lamig sa balat,
Pakiramdam ko parang nawawala na yung kirot. Sigurado ka ba dyan, La? Baka sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko, ha? Ay, oo nga, seryoso ako. Nakatulog si Lola sa pagmamasahe ko noon kaya mukhang totoo nga ang sinabi niyang masarap sa pakiramdam ang pamahid na binigay ni Giovanni. Yun din kasi ang unang pagkakataon na nagbigay siya ng komento patungkol sa mga pamahid na pinapahid ko sa tuhod niya. Iniwan ko muna saglit si Lola sa kwarto niya para magbantay ng tindahan. Nakita ko si Giovanni sa labas kaya tinawag ko siya. Jov, halika muna rito saglit. Oh, Aya, bakit? May kailangan ka ba? Nagustuhan ni Lola yung binigay mong pamahid. Gusto ko lang magpasalamat tungkol doon. Saan mo pala binili yun? Ah, yun ba? Nakita ko lang yun sa isang tindahan doon sa lugar na pinuntahan ko. Tapos, naalala ko si Lola Pai. Kaya yun. Yun lang naman. Ganun ba? Anong tindahan? Bala ko sanang bumili kapag naubos na tong binigay mo eh. Ah, hindi ko na natanda ng pangalan eh. Bibili na lang ako ulit kapag napadaan ako ulit doon. Alis na muna ako ah. May inutos lang sa akin si Mama. Nagmadaling umalis noon si Giovanni ni hindi man lang niya hinintay na makasagot ako. Hindi ko na lang yung inisip pa ng may bus na pumarada. Kaagad akong lumabas at binitbit ang mga chicharon. Lumapit kaagad ako sa bintana ng bus at nagsimulang magbenta. Gusto ko nga ring pumasok noon pero hindi pa ganoon kalakas ang loob ko para gawin din yung ibang ginagawa ng mga nagtitinda. Mayroon pa rin namang bumibili kahit nasa bintana lang ako. Nang umalis na ang bus, babalik na rin sana ako sa loob ng tindahan nang marinig ko si Aling Bridget magsalita. Kapitbahay namin siya at isa sa mga mabilis kong nakasundo. Kagaya ko, nagtitinda rin siya pero mga kakanin ang kanyang binibenta. Naku, ano na naman ang mga usapan na yan? Kung saan-saan na dumating. Ang alin ho? Narinig mo ba yung tungkol sa isang batang babae na bigla-bigla raw nagpapakita sa gabi? Ha? Yung bulto daw ng nabiktima ng naaksidenteng sasakyan nung nakaraan? Oo. Narinig ko sa isa sa mga pasahero kanina nag-uusap sila. Habang bumabiyahe raw sila kanina, may napansin daw silang bata doon banda sa kalsada kung saan nangyaring banggaan. Talaga po? Baka taga rito lang yung batang nakita nila. Tsaka umagang-umaga kaya, imposibleng may multo ng ganitong oras. Aba, sino bang may sabing sa gabi lang lumalabas sa mga multo? Hindi natin alam, Aya. Baka yung kausap na pala natin isa ng multo. Napaisip naman ako sa sinabi ni Aling Bridget noon. Sa mga nakikita ko sa pelikula, palaging lumalabas ang multo sa gabi. Kaya hindi niya ako masisisi kung ganun na lang ang pag-iisip ko. Saka, hindi rin ako naniniwala sa multo dahil kahit ni isang beses, hindi pa ako nakakakita noon. Pero matapos yung sabihin ni Aling Bridget sa akin, hindi na yun nawala sa aking isipan. Madali pa man din akong matakot kaya hindi ko mapigilang tumaas sa mga balahibo ko habang iniisip na posible itong maging totoo. Bumalik na ako sa tindahan. Buong araw nandoon lang ako. Kung walang bumibili, naglilinis ako ng bahay. Nagwawalis ako noon sa sala nang makarinig ako ng ingay mula sa kwarto ni Lola. Pupuntahan ko na sana siya para tulungan siyang makatayo pero nagulat ako nang makita ko siyang lumabas ng mag-isa mula sa pintuan. La, hindi ba masakit ang mga tuhod mo? Narito pa rin naman ang kirot pero nakakaya ko ng igalaw. Hindi na ganun kasakit kanina. Mukhang tumatalab nga talagang pamahin ni Giovanni ah. Ay, pwede bang masahihin mo ulit ako bukas? Siyempre naman, La. Papuntahin mo rin si Giovanni dito mamaya. Kung hindi pa siya umaalis, ha? Makakaasa ka po, La. Kagaya ng sinabi ni Lola, pinuntahan ko si Giovanni sa kanila para yayain sa bahay namin upang doon maghapunan. Noong una nagdalawang isip pa siya, hindi rin siya makatigil ng diretso sa akin kaya nanibago ako noon. Hindi naman kasi naiilang itong si Giovanni sa akin pero dahil nga request ito ni Lola, hindi rin siya tuluyang nakatanggi. Sabay kaming naghapunan noon.
Ang akala ko magiging awkward ang hapunan namin dahil nasa inakto ni Giovanni. Pero dahil sa presensya ni Lola, nawala ang pagkailang ni Giovanni at masaya itong nakipagkwentuhan. Nagbahagi rin siya sa amin sa mga karanasan niya habang nasa trabaho siya. Kaya matagal na natapos ang hapunan namin. 9:00 na yata yun ng gabi nang maisipan ni Giovanni na umuwi na sa kanila. Sinabayan ko siya sa paglalakad sa labas dahil malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Grabe. Namiss ko makipagkwentuhan kay Lola Pai. Mukhang masigla siya ngayon ah. Sabi ko naman sa'yo effective yung binigay mong pamahid. Sana tinandaan mo yung pangalan ng tindahan. Hindi ko rin kasi mabasa yung logo kasi hindi ko maintindihan Oh, ayan ka na naman. Naiilang ka na naman sa akin. May problema ba tayo? Kanina kapag ganyan Ha? Ako? May ilang sa'yo? Hindi ah. bakit ganyan ka? Okay ka naman kanina nung nandun si Lola. Kasi okay lang talaga ako. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Sige na ah. Papasok na ako. Bumalik ka na sa inyo. Teka, hoy, sandali! Ano ba naman to? Iniwan ka agad ako. Nahalata ko nang may iniiwasan noon si Giovanni pero hindi ko lang mapunto kung ano. Kahit na medyo naiinis ako noon, pinili ko na lang ding bumalik sa amin. Ayoko rin namang pilitin siya kung ayaw niya talagang magsalita. Tahimik lang akong naglalakad noon sa gilid ng kalsada. Malalim na ang gabi kaya malamig na rin. May mga dumadaan pa naman ng mga motor at sasakyan kaya hindi ako masyadong nakaramdam ng takot noon. Pero napatigil ako saglit nang makaramdam ako ng presensya mula sa aking likuran. Bago pa ako makalingon, isang malamig na bagay ang yumakap sa aking binti. Tumakas kaagad ang matinis kong sigaw at dali-daling iwinaksi ang kung anumang nakayakap sa binti ko. Nasundan yun ng mga maliliit na tawa. Tawa ng isang bata. Napayuko ako at nakita ang isang batang babae. Nakapuyod ang kanyang kulot na buhok habang suot-suot ang kulay pink na damit. Marami pa siyang mga hair clips na may iba't ibang kulay. Si ate, magugulatin. Sino kang bata ka? Ba't nandito ka pa sa labas? Gabi na. Bukas pa ako uuwi, ate. Gusto ko lang po sanang makita kayo Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, ate? May bibisita ko sa bahay nyo. Malapit na silang dumating. Sino? Ano bang sinasabi mo? Tinawanan lang ako ng bata pagkatapos kong itanong yon. Tinalikuran niya ako at tumakbo palayo. Hinabol ko naman siya at hinawakan ang kanyang braso pero dumaan lang ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa dilim ng gabi o totoo talaga yung nangyari. Natigil ako sa pagtakbo at napatitig sa kamay ko at dahil doon, nawala na sa paningin ko ang bata. Nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan na nung balik ang usapan namin ni Aling Bridget kaninang umaga kaya tumakbo ako agad pabalik sa amin. Habol-habol ko ang hininga ko nung makarating ako. Pumasok kaagad ako sa kwarto ko para maghanda sa pagtulog. Kinabukasan, hindi pa rin natanggal sa isipan ko ang nangyari. Kaya habang hinihilot ko si Lola, hindi ko napigilang magtanong sa kanya. La, naniniwala ka ba sa mga multo? Ay, oo, apo. Naniniwala ako marami pang nakatira dito sa mundo natin. Hindi lang natin sila makita. Posible ho ba silang magpakita sa inyo? Bakit mo naman naitanong? Bigla ka yatang naging interesado dyan. Wala naman ho, La. Huwag niyo na lang po sigurong pansinin. Dumaan lang po sa isipan ko. Pinili ko na lang mag-focus sa pagmamasahe ko at sinubukang alisin ang sinabi sa akin ng bata. Baka nga ang batang yun ay ang batang babaeng namatay nung nakaraan at nagmumulto. Naatsempohan lang nagpakita siya sa akin kagabi at walang katuturan ang mga iniwan niyang salita sa akin. Pagkatapos kong magmasahe, lumabas ako sa amin para bumili ng mga gulay at isda. Saktong nandoon si Giovanni sa labas sakay sa kanyang motor.
Jov, sa palengke ka ba? Oo, ikaw. Sabay ka na lang sa akin. Salamat. Makakatipid ako ng pamasahe ngayon. Kumusta ang lola mo? Ayun, magandang gising. Minasahe ko nga siya ulit eh. Mukhang maganda pa rin yung pakiramdam niya dun sa pamahid mo. Ikaw, kumusta ka? Ba't parang puyat ka yata? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Dahil ba sa ginawa ko kagabi? Oy, hindi ah. Ba't naman kita iisipin? Ano lang kasi, may bata kasi akong nakita kagabi eh. Hindi ko kilala kung sino. Hindi ko rin maintindihan ng sinabi niya sa akin eh. Ano bang sinabi sa'yo? Na meron daw bibisita sa amin. Malapit na raw dumating. Pinagtitripan ka lang siguro. Sa tingin mo? Paano kung multo na pala yun? Matatakotin ka pa rin pala talaga hanggang ngayon, Aya. Seryoso ako, Jov. Hindi mo ba alam yung tungkol sa bata nagpaparamdam dito sa atin? Narinig ko nga galing kay mama. Bakit? Sa tingin mo, nagpakita yung bata sa'yo? Oo. Ano pa bang ibang rason? Nako, mas maniniwala pa ako sa aswang kaysa sa mga multo. Paano mo naman nasabi yun? Nakakita ka na ba ng aswang? Nanahimik naman si Giovanni matapos ko yung tanungin. Hanggang sa makarating kami sa palengke, hindi na siya nagsalita pa. Bumaba ako sa motor niyang nagtataka sa kanyang inakto. Hindi ko alam kung nanibago lang ba ako kay Giovanni dahil may pagkakataong okay naman siyang kausap. Parang dati lang. Pero may mga ganitong pagkakataon na bigla-bigla na lang siyang nananahimik. Napabuntong hininga na lang ako at saka nang tungo sa pwesto ni Mang Abi. Sa kanya ako parating bumibili ng mga isda. Magandang umaga ho, Mang Abi. Ang konti yata ng paninda nyo ngayon ah. Umaga pa lang pero paubos na kaagad. Ay naku, Iha. Hindi lang talaga naging maganda ang kuha ng mga supplier ngayon. Pansin mo, kahit sino rito, ang unti lang ng mga isda. Bakit ho? Okay naman pong panahon ngayon eh. Ay aba, ewan. Wala raw silang masyadong makuhang isda. Ang sabi, baka raw may dambuhalang nilalang sa dagat at kinain ng maliliit na isda. Dambuhalang nila lang? Hindi ho ba nila nadakip? Sabi-sabi lang yun, Iha. Hindi ako sigurado kung totoo ba talaga. Baka hindi lang talaga maganda ang kuha ngayon kahit na maganda ang panahon. Hindi yun malaking isda, Abi. Meron daw nagdako sa mga isda kaya konti lang ang nag-deliver ng mga supplier. Ano? Ba't iba ang sinabi ng asawa ko sa akin? Nahuli ba ang magnanakaw? Hindi. Nakatakas daw kagad nung paparating na sila eh. Ang bilis-bilis daw gumalaw eh. Imposible naman yata yun eh. Ang bigat kayo ng mga balde-balding isda. Ay, nako. Hindi niya binitbit. Kinain niya, Abi. Ha? Ano ho? Kinain niya mga preskong isda? Yan nga, Iha. Duda nila, isa yung aswang. Baka isang hayop lang po. Aya, tapos ka na ba? Sabay ka na rin sa akin pag-uwi. Oo, sige, salamat. Pagkatapos kong bumili, sumabay ulit ako kay Giovanni. Napag-usapan namin habang pauwi ang tungkol sa nangyari sa kaunting supply ng isda. Mukhang kalat na sa buong palengke ang usapang yon dahil hindi lang ang supplier ni Mang Abi at Mang Juter ang nakaranas ng ganoon, kundi ang iba pang mga supplier ng ibang mga tindero. Sana man lang may mag-imbestiga sa nangyari, no? Mayroon na daw eh. Na-report daw nila sa mga pulis. Ang kaso, wala pang resulta. Magkasabay kasing nangyari. Sa loob ng isang gabi, sinalakay sila. Kaya, duda nilang magkasabwat ang mga magnanakaw. Sigurado bang kinain ng mga ninakaw nilang isda? Kahit nga ako rin eh, hindi makapaniwala. Sino ba kasing tawang magnanakaw ng isda tapos kakainin lang din ng hilaw, di ba? Paano kaya kung totoo yung chismis, no? Biniro ko si Giovanni patungkol sa duda ng mga tao na aswang ang may gawa sa nangyari. Ang akala ko sasakyan niya ang biro ko pero isang kabadong tawa lang ang isinagot niya sa akin. Pagdating ko sa amin, naabutan ko si Lola na natutulog sa kwarto kaya nagtungo ako sa kusina para linisin ang mga dala kong gulay at isda at para maghanda sa magiging tanghalian namin.
Bubuksan ko na sana ang gripo namin nang mapansin kong may bahid ng pulang likido sa lababo namin. Dugo. Inilapit ko ang mga mata ko ron upang makita ito na maayos. Wala naman akong sugat sa kamay kaya malabong galing ito sa akin. Hindi rin galing sa mga isda dahil hindi ko pa naman yun nailabas sa supot. Bigla akong kinabahan kaya pinuntahan ko si Lola. Lola, dito po ba kayo sa kusina nang galing kanina? Ha? Ay bakit apo? May problema ba? Nagugas lang ako ng mga kamay ko kanina. Nasugatan ho ba kayo? Meron po kasing dugo ron eh. Ay, wala akong sugat, iha. Ba't naman ako magkakasugat? Hindi naman ako gumamit ng kutsilyo kanina. Nagugas lang ako kasi nadumihan ang kamay ko kanina habang nagwawalis ako. Ang lagkit-lagkit kasi ng walis kanina. Malagkit po? Ano pong ibig niyo sabihin doon? Ay, tingnan mo na lang nang makita mo ang sinasabi ko. Bumalik ako doon sa kusina para kunin ang walis. Totoo nga ang sinabi ni Lola Pai. Mayroong malagkit na likidong nakakapit doon at kulay dugo. Mukhang galing sa walis ang dugong nakita ko noon sa lababo. Ang hindi ko lang maipaliwanag ay kung bakit may ganoong likidong nakakapit sa walis namin. Saan yun nanggaling? Habang naghahanda ako ng tanghalian, hindi na nawala sa isipan ko ang pulang likido sa walis. Nilinis ko na yon at sinubukang hanapin ang pinanggalingan pero wala akong mahanap. Tinawag ko na si Lola noon para sa aming tanghalian. Tutulungan ko na sana siyang makatayo pero nagulat na lang ako nang makita ko siyang naglalakad papalit sa akin. Hindi pa ika-ika, kundi sobrang tuwid ng mga lakad na parabang kahit kaunting sakit man lang ay wala na siyang maramdaman sa kanyang mga tuhod. Kumusta ang mga tuhod niyo? Wala na akong maramdamang sakit apo. Nakapagtataka. Naku Lola, sobrang effective ng pamahid. Kapag nagpatuloy po ito, baka pwede na tayo makapamasyal sa mall. Sana nga apo, sana nga. Hindi lang ang tuhod ko ang magaan, pati na rin ang katawan ko. Ano pong ibig niyong sabihin doon? Para bang sumigla ako. Hindi ko maipaliwanag. Yun ang sabi ni Lola sa akin na hindi ko naman kaagad sineryoso. Masyado kasi akong naging masaya noon dahil sa paggaling ng kanyang mga tuhod, pero kalaunan, unti-unti ko na ring napapansin ang pagbabago ni Lola Pai. Hindi naman ito masamang pagbabago. Sa katunayan, nakakamangha pa nga. Nawala ang kanyang pagiging maantukin at bumalik ang kanyang enerhiya. Palagi niya akong tinutulungan sa gawaing bahay. Sinubukan ko siyang pigilan pero pinapagalitan naman niya ako dahil nabuburyong daw siya kapag wala siyang ginagawa. Minsan pa nga pati pagluluto siya na rin ang gumagawa. Hindi lang yun kundi pati ang lakas ni Lola Pai bumalik din. Kapag naglalaba ako, tinutulungan niya akong magbuhat sa palangganang may lamang labahin at ni isang beses hindi ako nakarinig ng reklamo mula sa kanya o pag-aray man lang dahil sa matanda niyang mga buto. Wala namang nagbago sa itsura ni Lola Pai pero ang kanyang lakas at enerhiya parang nagbalik nung siya'y kabataan pa lang. Uy, Aya, magpapabili ba kayo sa tindahan niyo? Hindi. Ay, Job, sorry, hindi kita napansin. Anong bibilin mo? Chicharon sana. Bakit ka ba kasi nakatunga nga? May problema ba? Wala naman. Itatanong ko lang kung may kakaibang kapangyarihan ba yung pamahid na binigay mo. Ha? Ba't naman yung magkakaroon ng kapangyarihan? Ano tingin mo sa akin? May powers? Si Lola Pai kasi ang sigla-sigla. Mas masigla pa kaysa sa akin. Hindi ba magandang senyales yun? Ibig sabihin, malusog na ulit si Lola. Maganda, pero natataka lang ako. Ikaw rin. Tataka rin ako sa'yo. Ba't pa naibili ka ng chicharon? Hindi ka naman mahilig doon. Porket hindi mahilig, hindi na ako pwedeng bumili. Tsaka, hindi lang naman ako kakain nito eh. Si mama at tatay rin. Sige na, ito na ang bayad. Alis na ako. Ha? Saan galing yun? Ate, nandito ako sa baba. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito?
ate. Ingatan niyo po yung binigay ko sa inyo, ah. Bago pa man ako makapagtanong, biglang tumakbo ang bata. Hindi ko yun pinalampas at lumabas para sundan siya. Sigaw ako ng sigaw para tawagin siya pero ayaw niyang makinig. Habang tinitingnan ko ang figura ng bata, ang paningin ko ay parabang nagkaroon ng hamog. Pilit na tinatakpan ng batang sinusundan ko. Natigil lang ako sa pagtakbo ng may kamay na humablot sa akin. Doon ako natauhan ng sumalubong sa akin ang nalilitong mukha ni Jonard. Si Jonard ay isang hardinero sa isang hasyenda dito sa amin. Ang hasyenda nila Aling Patis. Hoy, Aya! Anong nangyayari sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Bakit ako nandito? Eh nga ang gusto kong itanong eh. Ba't nandito ka sa labas ng gate nila Mang Patis? Kung hindi pa kita pinigilan, baka pumasok ka na. Ha? Bakit ko naman yun gagawin? May hinahabol lang akong bata. Wala namang bata dito. Ano? Sinusundan ko talaga siya eh. Akala ko nga nasa kalsada pa ako. Parang wala ka yata sa sarili, Aya. Wala kang bata rito. Si Mang Patis saka si Bam lang ang nakatira dito. Si Bam nakamamatay lang din nung nakaraan. Napahawak ako sa ulo ko dahil sa kalituhan. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Alam na alam ko sa sarili ko noon ang nakita ko. Pero bakit parang naudlot ang mga alaala ko? Hindi ko maalala kung paano ako napunta sa bahay nila Aling Patis. Medyo may kalayuan ang asyenda nila Aling Patis mula sa amin dahil nakabukod ito sa ibang mga kabahayan. Ibig sabihin, malayo ang inabot ko at matagal din akong tumatakbo. Gusto ko pa sanang magtanong kay Jonard noon pero dahil nagtataka na siya sa akto ko at nahihiya na rin ako sa ginagawa ko, pinili ko na lang umalis at maglakad pabalik sa amin. Nasa kalsada pa ako nang maabutan ko si Giovanni na nakasakay sa kanyang motor. Nang makita niya ako, kaagad siyang huminto sa harapan ko. Puno ng pagkataranta ang mukha niya kaya kinabahan ako. Aya, saan ka ba nanggaling? Sumakay ka, bilis. Bakit? May problema ba? Si Lola Pai, nahimatay. Ano? Okay lang ba siya? Buti na lang nakita ko kanina. Pinabantayan ko muna si Lola kay Aling Bridget para hanapin ka. Sakay na, bilis. Hindi na ako nagtanong pa at nagmadaling umangkas. Pinaharurot kaagad ni Giovanni ang motor niya papunta sa amin at habang nakasakay ako hindi ko mapigilan ang bilis ng tibok sa puso. Nag-aalala para kay Lola. Pagkadating namin dumiretso kaagad ako sa kwarto. Sumunod din kaagad si Giovanni. Naabutan ko si Lola na nakahiga sa kwarto. Oh, Aya, nandito ka na pala. Nagising ang lola mo kanina lang. Nakatulog na siya ngayon. Bumalik na rin ang kulay ng mukha niya. Kanina kasi sobrang putla niya. Okay naman ho ba siya? Daling kaya natin si Lola sa ospital. Baka kung ano pong mangyari sa kanya eh. Nakausap ko siya kanina. Wala naman daw siyang ibang nararamdaman bukod sa antok. Kaya gusto niyang matulog. Sa ngayon, bantayan niyo na lang muna siya. Kapag may napansin kayong kakaiba, saka niyo siya dalhin sa ospital. Sige po, maraming salamat po. Sige, aalis na ako. Babalik na ako sa amin. Salamat din sa iyo, Jov. Kung hindi mo nakita si Lola kanina, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Saan ka ba kasi nanggaling? Doon sa kinaaling Patis. Ano? Ano namang ginagawa mo ron? Wala naman talaga akong sadya ron sa kanila eh. Pero, naalala mo yung batang binanggit ko sa'yo? Nagpakita ulit siya sa akin eh. Sinundan ko siya pero nagulat na lang akong nasa labas na ako ng bahay nila Aling Patis. Ha? Yung bata na naman? Nasaan na yung bata? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung paano ako napunta kina Aling Patis. Alam mo ba ang pangalan ng bata? Hindi rin. Hindi ko siya kilala eh. Ewan ko nga kung bakit nagpapakita yun sa akin. Hindi ako iniwanan ni Giovanni noon habang binabantayan namin si Lola. Sumapit ang gabi at doon pa nagising ulit si Lola. Iminulad niya ang mga mata at nanatili ang titig sa kisame namin. Inangat ko naman ang tingin para tingnan kung ano ang tinitingnan niya. Wala namang nandoon. Lola, kumusta po kayo? May masakit ho ba sa inyo? Oo nga, Hula. Huwag niyo pong subukang itago ah.
Magagalit po ako kapag ginawa niyo yun. Ay, walang masakit sa akin. Pero, meron akong nakita. Nakita? Ano po? Sa panaginip ko, isang bata. May sinabi siya sa akin na meron daw tayong bisita. At marami daw sila. Aya, hindi ba parang naikwento mo na to sa akin? La, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong itsura ng bata? Doon ipinaliwanag ni Lola ang nakita niya sa kanyang panaginip. Napasinghap ako nang tumugma ang kanyang deskripsyon sa batang nagpakita rin sa akin. Pati ang mga bilin nito sa kanya ay katulad ng sa akin. Ano nangyayari, Jov? Hindi ko maintindihan. Kumalma ka muna. Nalilito rin ako eh. Paano to naging posible? Yung bata na nagpakita sa'yo, nagpakita rin sa panaginip ni Lola Pay. Paano kung multo nga yun? Tapos ginugulo niya kami. Bakit naman niya kayo guguluhin? Hindi niyo nga siya kilala, di ba? Ewan ko, hindi ko alam. Pero kinakabahan ako. Baka may masamang mangyari sa amin. Kumalma ka muna. Masyado ka namang matatakotin eh. Sino ba kasing hindi matatakot, Jov? May bata nagpapakita sa amin tapos hindi pa namin kilala. Tsaka yung kaninang nangyari sa akin. Para akong na-amnesia na ewan kasi hindi ko maalala kung bakit ako napunta dun sa bahay ni Aling Patis. Baka pagod ka lang. Aya, magpahinga ka na muna kaya. Maghapunan na muna tayo, saka natin ipagpatuloy ang pag-uusap natin eh. Tatawagin ko na si Lola. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili bago nagtungo sa kusina para ihanda ang hapag. Hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko habang hawak-hawak ko ang sandok sa mga kamay. Bago ko pa man mabuksan ang kaldero naming may lamang kanin, napaigtad ako sa gulat nang may biglang kumalabog sa CR namin. Napunta ron ang atensyon ko dahil hindi lang isang beses kundi nasundan pa ito. Para bang may nakulong doon na nilalang at pilit na lumalabas. Nasundan yun ng amoy ng malansang isda. Sino yan? Hello? Jov? Jov, halika muna rito. May kung ano yata sa CR namin eh. Bakit? Anong mayroon? Tingnan mo, may kumakalabog. Baka may hayop na nakapasok lang. Sandali buksan ko. Lumapit si Giovanni roon at kaagad na pinihit ang pinto. Pagbukas niya, tumalon kaagad doon ang isang palaka. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Isang hayop lang. Imposibleng isang palaka lang yon. Ang lakas-lakas nun eh. Ito na nga ang pruweba, oh. Hindi. Jov, sa itaas mo! Ha? Bakit na naman? Bakit ganyan na mukha mo? Sa itaas mo! May halimaw sa bubong ng CR! Tumakas kaagad ang sigaw mula sa bibig ko habang ang mga kamay ay nanginginig na nakaturo sa itaas. Doon sa itaas may nakalambitin na isang nilalang na kulay itim ngunit hugis tao at mata lamang ang puti. Mahaba ang buhok nito na sing itim din ng mga balat. Nagitla si Giovanni sa gulat at kung hindi ko pa siya hinila madadaganan sa nito dahil sa biglaang pagtalon ng nilalang pababa. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa salas para makalayo sa nilalang na nakapasok sa bahay namin. Halimaw! Halimaw! Tulong! Hayop! Layan mo kami! Lumayo ka! Aya, kunin mo si Lola at lumabas kayo dito, bilis! Pero paano ka? Anong gagawin mo sa nilalang na to? Anong ingay itong naririnig ko? Sabay kaming napatingin sa direksyon ng kwarto nang lumabas si Lola. Ang itim na halimaw rin ay napatingin kay Lola. Pagkatapos noon para bang nakilala ng nilalang ang lola ko at bigla itong umangil. Mabilis itong gumapang sa sahig papunta sa direksyon ni Lola at halos lumuwa na ang puso ko sa kaba nang bigla nitong itaas ang kamay at ilabas ang matutulis na mga kuko. Inambaan niya si Lola Pai pero nagulat na lang ako sa sunod na nangyari. Inabot ni Lola Pai ang sirang remote na nasa upuan katabi niya at yun ang ginamit niya upang ihambalos sa mukha ng nilalang. Naagnas ang parteng natamaan niya. Umalingaw-ngaw ang pagdaing ng nilalang at dali-daling umakyat sa bubong ng CR para makatakas.
Hindi kaagad ako nakagalaw noon at natulala sa mga nasaksihan. Si Giovanni naman ay bakas din sa mukha ang gulat. Pero tinungo nito ang direksyon ni Lola para tingnan ang kanyang kalagayan. Okay lang po ba kayo, La? Hindi po ba kayo nasaktan? Ay, okay lang ako. Kayo ba? Ikaw, Apo. Ang putla-putla mo. Aya. Huy. Gising. Gumising ka. May masakit ba sa'yo? Wala naman. Hindi lang ako makapaniwala. Ano yun? Anong klase nila lang yun? Hindi lang naman ako nakakita nun, di ba? Kayo rin, di ba? Oo, Aya. Hindi rin ako sigurado kung ano yun. Yung ginawa ni Lola. La, paano niyo ho yun nagawa? May tinatago po ba kayo sa akin? Ay, wala, Apo. Dinipensahan ko lang ang sarili ko. Nagulat nga rin ako kung bakit gano'n na lang ang nangyari sa paggampas ko. Hindi naman ho nasaktan ang kamay nyo. Ayos lang ako. Pati si Lola ay wala ring ideya kung ano ang nagpakita sa amin nung gabing yun. Lumabas kami para humingi ng tulong sa mga kapitbahay pero ang tanging naisagot lang nila. Wala raw silang nakitang ganoong nilalang. Sa huli, wala rin kaming natanggap na matinong sagot mula sa kanila. Bumalik na lang kami sa loob at sinubukang maghapunan ng mahinahon. Pero hindi na talaga napirmi ang mga paa ko. Patuloy ang pagpadyak nito sa ilalim ng lamesa habang pilit kong inunguya ang pagkain namin. Si Giovanni rin ay nagdadalawang isip na iwan kami dahil sa takot na baka may mangyari sa amin. Magpapaalam muna ako kina Mama na dito muna ako matutulog sa inyo. Babalik din ako. Sige, salamat at pasensya na. Okay lang. Bukas, subukan nating puntahan si Lolo Lorenzo. Baka may alam siya sa nilalang na nakita natin. Yung albularyo ba rito? May sakit daw yun eh. Magaling na ba siya? Mahina pa rin daw ang katawan niya eh. Pero tumatanggap naman daw ito ng mga bisita. Sandali lang din naman tayo. Magtatanong lang. Si Lolo Lorenzo ay kilalang albularyo sa amin. Natigil lang ang kanyang panggagamot nung magkasakit siya. Buong gabi kahit na may presensya ni Giovanni, hindi pa rin ako nakatulog ng maayos. Si Giovanni rin ay gising na gising. Napansin ko sa kanya noon na parabang may malalim siyang iniisip. Ang akala ko noon dahil lang yon sa nangyari kaya hindi na lang muna ako nagtanong. Wala rin ako sa katinuan noon para magbukas ng usapan sa pagitan namin dahil nga punong-puno pa ang utak ko sa takot na naramdaman ko. Kinabukasan, lumiban ako sa klase at nagtungo kami sa bahay ni Lolo Lorenzo. Sinama rin namin si Lola. Pagdating namin, kaagad na tumahol ang kanilang aso na nasa labas ng kanilang bahay. Dahil doon napansin ni Lolo Lorenzo ang pagdating namin. Kasama niya ang kanyang apo na si Mang Juter, isa sa mga tinderong nakausap ko noon nung namalengke ako. Oh, Aya, Giovanni, napadalaw kayo ah. May kailangan kayo kay Lolo? Magandang umaga. May balak sana kaming itanong sa lolo mo eh. Okay lang ba? Okay lang naman iyo. Pumasok muna kayo. Kumusta na ho kayo? Mabuti naman na. Ano ba ang maitutulong ko sa inyo? Ano po kasi, kagabi, may sumugod po sa bahay namin eh. Pumasok po siya mula sa CR namin. Para po siyang tao pero wala po siyang saplot sa katawan. Itim na itim po ang buhok at balat niya. At ang mga mata lang ang puti. At gumagapang lang din po siya. Muntik na rin yung atakin si Lola Pay kagabi. Pero bigla na lang pong naagnas ang mukha niya nung hinampas po siya ni Lola ng remote. Naku, aswang yan. Lo, ayan. Ayan yung aswang na nanggugulo sa mga supplier ng isda dito sa atin, hindi ba? Yung binanggit niya po nung nakaraan? Oo. Tugma na tugma ang description nyo. Amoy isda rin ba yung sumugod sa inyo? Oo. Ayun nga. Walang duda yun, aswang yan. Kumalma ka muna, Apo. Posibleng tama ang hinala mo. Na isang aswang din ang umatake sa kanila. Pero bakit naman kayo guguluhin ng isang aswang? May nangyari bang kakaiba sa inyo nung nakaraan?
Natahimik ako saglit doon bago napatingin kay Lola at Giovanni. Bigla kong naalala ang bata na nagpakita sa akin at sa panaginip ni Lola. Kaya binanggit ko yun kay Lolo Lorenzo. Meron bang ibinigay ang bata sa iyo? Hindi ko nga rin po maintindihan kung anong ibig po niyang sabihin doon. Wala naman po kaming natanggap eh. Iha, sa tingin ko, ang ibig sabihin ng batang nagpakita sa iyo ay isa itong pamana. Pamana po? Ano po yun? Kagaya ng kakayahan ko bilang isang albularyo. Ipinabada ito sa akin ng itay. Hindi ko maisip ang dahilan kung bakit iniwan sa inyo ng batang nakita nyo ang pamana. Pero mukhang ganun nga ang nangyari. Sandali lang ho. Hindi nga namin kilala yung bata. Hindi rin naman ho kami umuo sa sinabi niya. Niwala nga kaming ideya na yung palang ibig sabihin niya kung hindi niya pa po sinabi sa amin. Hindi ko rin alam kung ano ang isasagot dyan, Iha. May kakaiba ka bang mga karanasan nung nakarang bukod pa sa pagpapakita ng bata sa iyo? Wala naman po eh. Si Lola ho. Napansin po namin na naging masiglat malakas po ulit siya. Nabanggit ko kanina na naagnas ang mukha ng aswang ng hampasin siya ni Paay. Hindi ba? Ay nangangahulugan sa kanya na ipaasa ang pamanang ito. Nakakakilabot naman ang timing eh. Ngayon pa talagang nagsidayuhan ang mga aswang dito? Meron ba kung bakit pumarito ang mga aswang? Hindi pa ako nakakapag-imbestiga dahil nga sa sitwasyon ko. Pero mukhang meron silang pinupunterya. Hindi ko lang alam kung pagkakataon lang ba ang lahat na nangyayari sa inyo. Pero naman sa tingin ko, wala namang masamang balak ang bata sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibinigay ng bata ang pamana sa inyo na may magandang loob at umaasa siyang gagamitin niyo ito sa tama. Paano po? Ano po bang tama? Napuksain ang kung sino mang aswang na makita ninyo at tulungan ang manghihingi sa inyo ng tulong. Ang sinasabi mo ba, Lorenzo, isang kakayahan yung nangyari sa akin kagabi? Ayun nga, ang biling ko lang sa inyo ay maging alerto kayo. Sasabihan ko kayo kung sakali mang may malaman pa ako tungkol sa sitwasyon ninyo. Sandali lang po. May paraan po ba para matanggal ang pamana sa amin? Ayoko pong pumaslang ng mga aswang. Paano na lang kung mapahama kami? Pasensya na iya. Pero hindi ko pa alam kung maipapasa nyo ba ito sa iba. Nararamdaman ko ang dumadaloy mula sa lola mo. Sa tingin ko, ang makakatanggal lang nito ay ang mismong nagbigay sa inyo kung papayag siyang ipagkalob ito sa iba. Umuwi akong lalong nabagabag sa mga nangyari sa amin. Halos hindi ko paniwalaan ang mga sinabi ni Lolo Lorenzo. Hindi ko lubos maisip na ang batang yun pala ay may iniwan sa amin. At ang kakayahang yun ay ang pumaslang ng aswang. Pero bakit kami? Bakit si Lola? Ang mga tanong na yun ay paulit-ulit na gumugulo sa isipan ko hanggang sa mapunta ang atensyon ko kay Giovanni na kanina pa tahimik. Hoy, okay ka lang ba? Nagulat ka rin ba sa sinabi ni Lolo Lorenzo? Oo. Hindi rin ako makapaniwala eh. Sa tingin ko, ang makakalutas lang nito ay ang batang yon. Pero ang problema, hindi natin alam kung nasan siya. Oo nga. Wala rin tayong paraan para mahanap siya. Aya, uwi muna ako sa amin ha. Pupunta ulit ako sa inyo mamaya. Sige. Salamat, Jov. Pumasok na kami ni Lola sa aming bahay. Iniwan ko muna saglit si Lola para mag-CR sa kapitbahay namin. Hindi ko kayang gamitin ang sa amin matapos ang nangyari. Pakiramdam ko kasi noon, bigla na lang lalabas ang aswang na nagpakita sa amin kagabi.
Pagkatapos kong mag-CR, dali-dali akong bumalik sa amin nang makita kong may bus na namang pumarada. Kinuha ko kaagad ang mga panindang chicharon at nagtinda. Aya, try mo kayang pumasok sa loob. Mas maganda, mas maraming bibili at makakakita sa paninda mo. Ay, hindi na po. Okay na po ako rito. Okay na bang lola mo? Opo, maraming salamat po kahapon Naku, walang problema. Oh, alam manang, may hinahanap po ba kayo? Naiwan ho ba kayo ng bus? Ba't po kayo nakatingin sa akin? May kailangan po ba kayo? Napakunot ang noo ko noon nang may ginang na lumapit sa akin. May hawak siyang tungkod sa kamay. Hindi niya pinansin si Bridget at dumaretso sa akin, ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Hindi rin siya nakangiti. Sa katunayan, salubong ang kanyang mga kilay. Bago pa man ako makapagsalita, bigla na lang niyang winaksi ang mga paninda kong chicharon at sinakal ako. Aray, bitiwan niyo po ako. Hoy manang, ano sa tingin yung ginagawa niyo, ha? Hindi po ako makahinga. Bitiwan niyo siya, ano ba? Bitiwan niyo ang kaibigan ko! Dumating si Giovanni at dahil sa lakas niya naitulak niya palayo ang ginang sa akin. Bago pa man ito makatayo sa pagkakasalampak sa lupa, kaagad na siyang sinunggaban ni Bridget. Halatang inis na inis sa ginawa ng babae sa akin. Naglikha iyon ng kaguluhan dahilan para maalarma ang iba pa naming kapitbahay. Tinulungan ng mga dumating na mapaghiwalay ang dalawang babaeng nagsabunutan na. Kaagad na tumakbo palayo ang ginang nang mapaghiwalay sila ng mga taong bayan. Kulang yung babaeng yun, baliw yata yun. Okay lang ho ba kayo? Masakit ang ulo ko pero okay lang naman ako. Ikaw, tingnan mo nga naman namumulang leeg mo. May plano yatang patayin ka? Kilala mo ba yun? Hindi po Nagulat na nga lang din po ako. Pumasok na lang muna tayo sa loob. Pagkapasok namin, doon ko ikinuwento kay Giovanni ang nangyari. Habang nilalagyan ko ng ice ang aking leeg, sinabi ko sa kanya ang kakaibang akto ng ginang kanina. Nabigla na lang lumabas sa kung saan. Hindi namin alam kung pasahero ba ito ng bus na naiwan o dumaan lang. Baka may problema yun sa pag-iisip. Ewan ko. Pero ang sama niya makatingin sa akin. Parang naalala ko sa kanya yung aswang kagabi. Ano? Bakit naman? Kinilabutan ako Tsaka naamoy ko siya. Amoy isda siya, Jov. Kagaya nung naamoy ko sa aswang kagabi. Paano kung aswang nga yun? Umaatake bang aswang sa umaga? Malay ko. Pero hindi naman siguro yun imposible, di ba? Sino ba naman kasing mananakit sa amin bukod na lang sa isang aswang? May punto ka naman pero masyado pang maaga para mag-isip ng ganyan. Mas mabuting ihanda na lang muna natin yung mga bilin ni Lolo Lorenzo. May binigay sa aming langis si Lolo Lorenzo. Kumuha rin ako ng 1 kilong asin mula sa aming tindahan. Sa isang baso, nilagyan ko iyon ng langis, asin at bawang kagaya ng utos sa amin ni Lolo Lorenzo. Makatutulong daw ito sa amin bilang panangga sa aswang. Palagi rin daw naming tingnan ang langis para malaman namin kung may presensya ba ng aswang. Kapag daw kumulo ito, mayroon daw aswang na umaaligid sa paligid. Tahimik lang kaming naghanda nang may dumating sa labas ng bahay namin. Tao po! Job, nandito ka ba? Oh, Jonard. May kailangan ka ba? Nagpunta ako sa inyo kanina. Sabi ng mama mo, nandito ka, kaya dumiretso na ako rito. Hinahanap ka ni Mang Patis. Kung pwede ba raw puntahan mo siya bukas sa kanila? Bakit daw? May papagawa ba siya sa akin? Siguro. Wala siyang binanggit sa akin Inutusan lang niya akong kausapin ka. Alis na ako Sige, salamat. Ano daw kailangan ni Jonard? May binilin daw sa akin Papupuntay daw ako bukas kina Ma'am Patis. Bakit daw? Ewan. Bukas ko pa malalaman. Sige na. Tapusin na natin to na makapagpahinga na rin tayo. Ako na rin mag-ayos dun sa bubong ng CR. Sa amin muli nagpalipas ng gabi si Giovanni. Nanatili kaming nakaalerto kung sakali mang may sumalakay na naman sa bahay namin.
Inilagay namin sa lamesa ang langis kaya kitang-kita namin kung paano iyon kukulo. Pero walang presensya na sumugod sa amin o kahit mga ingay man lang. Samut-saring emosyon ang naramdaman ko noon. May pagkakataon pang gusto ko na lang tumakbo at iwan ang bahay. Pero alam kong mas mapapahamak lang ako sa gagawin ko. Jov, anong gagawin natin? Dito lang ba tayo? Oo, hindi rin naman natin alam kung nasan sila. Pero paniguradong nasa paligid lang ng bahay natin. Kapag lumabas tayo at sinugod sila, baka tayo pang madehado. Ano ba kasing kailangan nila sa amin? Dahil kaya sa ginawa ni Lola? Posibleng yung nga. Basta, huwag kang lalabas. Pupuntahan ko lang si Lola sa kwarto niya. Natapos ang gabi at walang aswang ang nagbalak na pumasok sa bahay namin. Salamat din doon kahit papaano nakatulog ako kahit sandali. Pero paggising ko, wala na si Giovanni sa bahay. Hindi ko naman na siya hinanap dahil nabanggit nga niyang pupunta siya kina Aling Patis. Nagwawalis ako sa bakuran namin ng masulyapan ng mga mata ko ang isang figura. Papunta siya sa aking direksyon. Ano pong sadya niyo rito? Nasaan ang lola mo? Nasa bahay po. May kailangan po ba kayo? May pinasasabi ang Lolo Lorenzo. Magtatanong lang ako kung may natanggap bang mga bagay ang lola mo nung nakarang araw. Natanggap? Oo, Yung natanggap lang namin ni Lola, yung binigay na pamahid ni Giovanni para sa tuhod niya. Yun nga po yung dahilan kung bakit naging okay na si Lola eh. pwede ko bang makita ang pamahit? Pinapasok ko si Mang Joter sa bahay namin at ipinakita sa kanya ang lalagyan ng pamahid. Kinuha niya sa akin yun at inalok akong samahan siya sa kanila. Doon niya palang daw nakita ang ganoong klaseng pamahid kaya mas mabuting dalhin ito kay Lolo Lorenzo. Umayag naman ako. Hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko nang mahawakan ni Lolo Lorenzo ang pamahid. Bakas sa mukha niya ang pagkunot ng kanyang noo. Matagal din siyang napatitig doon bago bumuntong hininga at itinuon ang atensyon sa akin. Alam mo ba kung saan ito galing? Hindi po eh. Ang sabi lang po sa akin ni Giovanni, napili lang daw niya ito dun sa lugar kung saan siya nakadestino nung nakaraan. Iha, ang pamahid na ito ay galing sa batang nagpakita sa inyo. Nararamdaman ko ang enerhiya mula rito. Hindi ito isang normal na pamahid. Ho? Pero paano naman po yun? Kung nagpakita ang bata sa inyo, ibig sabihin yon na andito lang siya sa malapit. Dahil kung multo ito, hindi lumalayo ang isang multo sa kung saan siya lumaki o nabatay. Pero bigay po ito ni Giovanni sa akin eh. Ibig bang sabihin, nagsinungaling siya sa akin? Mas mabuti sigurong itanong mo sa kanya yan. Ang pamahid din yatang yan ang nagdala sa mga aswang dito sa atin. Kahit na nabalot ng kalituhan, nagpaalam muna ako sa dalawa at nagtungo sa hasyenda nila Ma'am Patis. Nag-uumapaw ang kaba sa dibdib ko at mga katanungan. Isa-isang bumalik sa isipan ko ang mga araw na nibago ako sa asta niya. Kung paano na lang niya iniiwas ang usapan kapag nagtatanong ako tungkol sa pamahid at kung paano na lang siya kaaktibo pagdating sa kalagayan ni Lola. Malapit na ako sa gate nila nang maabutan ko siya sa labas kasama si Jonard. May bitbit silang isang sako. Bakas sa mukha niya ang gulat nang makita akong papalapit sa kanilang direksyon. Anong ginagawa mo rito, Aya? May nangyari ba kay Lola? Pinuntahan ako ni Mang Jatoy kanina. Nagtanong kung may natanggap pa daw kami nung nakaraan. Ang sabi ko yung pamahid mo. Oh, tapos? Anong sabi ni Jotter? Pinatingnan ko kay Lolo Lorenzo ang binigay mong pamahid. Ang sabi ni Lolo, may nararamdaman daw siyang kakaiba sa pamahid. Galing daw yun sa bata. Umamin ka nga, Jov. Saan mo ba talaga nakuha yung pamahid? Pinagdududahan mo ba ako, Aya? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Doon nga sa huling lugar na napuntahan ko. Pero ang sabi ni Lolo Lorenzo, hindi raw lumalayo ang mga multo sa lugar kung saan sila nanggaling o namatay. Ibig sabihin, taga rito lang yung bata at ang pamahid na yan.
Aya, sandali lang naman. Magpaliwanag ka nga sa akin ngayon, Jov. Huwag mong ilihis ang usapan. Tsaka, ano ba yung bitbit mo? Anong kailangan ni Aling pati sa'yo? Sa pagkakaalala ko, hindi naman kayo close ng matandang yon. Aya, nautusan lang na iligpit tong mga gamit ang anak niya. Si Bam? Oo. Nagluluksa pa kasi si Ma'am Patis at ayaw niya raw muna na makakita ng mga bagay na makapagpapaalala sa kanya sa anak niya. Kaya niya pinapalis sa mga litrato. Pero bakit ikaw ang inutusan niya? Bakit hindi na lang si Jonard? Dahil sa tanong kong yon, natahimik si Giovanni. Iniwasan niya ang aking tingin na parabang nag-iisip ng tamang rason para hindi na ako magtanong pang muli. Pero dahil doon tumaas lang ang suspetsa ko, nahahalata ko nang may tinatago talaga siya sa akin. Napunta roon sa sako ang aking atensyon. Ewan ko ba pero parang may bumubulong sa akin na buksan yun. Lumapit ako at aabutin na sana yun pero kaagad yung iniwas ni Giovanni. Sandali lang, Aya. Bakit, Jov? Tinitingnan ko lang naman itong mga litrato. Hindi ba pwede? Bawal ba makita ko? Wala naman kaming tinatago rito. Job, titingnan lang daw ni Aya. Hindi na. Ba't mo pa titingnan? Ba't ayaw mong ipakita? Gusto ko lang makita. Ibigay mo na. Ano ba, Aya? Huwag ka na magpumili. Paano kung may babasag dito? Ano ba? Bitiwan mo nga ang sako? Ano to? Dahil sa pag-aagawan namin nahulog ang iilang photo frame at nabasag. Doon ko nasilayan ang litrato ni Boom. Minsan ko lang nakita si Boom nung kakalipat lang namin dito. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataong makausap siya. Bukod sa magkaibang estado ng buhay, minsan lang din siyang lumabas sa kanila. Nagulat na lang din kami na namayapa na pala si Boom. Hindi namin alam kung ano ang ikinamatay niya. Kaagad na inabot ko ang litrato upang matitigan itong mabuti. Litrato yun ni Boom nung siya ay bata pa. At ang litratong hawak ko ay katulad ng batang nakita ko. Kaagad ko yung nabitiwan ng manginig ang mga kamay ko. Si Boom ang batang nagpakita sa akin. Si Bam? Si Bam ang batang kumausap sa amin ni Lola? Ha? Anong ibig mo sabihin doon, Aya? Giovanni, si Bam ang batang nagpakita sa akin. Paano to? Hindi ko maintindihan. Kaya ba napunta ako rito nung isang araw? Sandali, Aya. Huwag tayo mag-usap dito. Bumalik ka muna sa inyo. Doon ako magpapaliwanag. Hindi. Ngayon na, Jov. Sabihin mo sa akin ang totoo. May alam ka ba sa nangyayaring to? Sa pumahid sa mga litrato ni Bam? Bakit nandito ka? Anong meron sa inyo ni Bam? Hindi mo ba alam, Aya? Nobya ni Giovanni si Bam. Ano? Giovanni, totoo ba yon? Oo. Totoo ang narinig mo. Ano? Bumalik muna tayo sa inyo. At doon tayo mag-usap. Hinawakan ni Giovanni ang braso ko para hilahin ako palayo. Sabay kaming umuwi ng bahay. Pagkarating namin, kinompronta ko sa kaagad. Anong ibig mong sabihin nun, Jov? Kayo ni Bam? Oo. Pasensya na. Hindi naman sa itinago namin ang relasyon namin. Sadyang gusto lang talaga ni Bam na mas pribado ang relasyon namin. Kaya hindi ko sinabi sa kahit na sino. Sina Jonard at Ma'am Patis lang nakakaalam. Kailan pa naging kayo? Noong nakarang taon lang. Nagkasundo kami matapos kong malaman ang sekreto niya. Tapos ayun, naging malapit kami. Hindi ko nga rin inaasahan na mawawala siya sa akin kaagad. Pero, bakit wala ka nung araw na inilibing siya? Dahil hindi ko kayang harapin si Bam. Hindi ko napanindigan ang pangako sa kanya. Ang pamahid na binigay ko sa iyo, nung gabing yun, totoong kay Bam yung galing. Ano? So may alam ka na talaga simula pa lang at hindi mo man lang sinabi sa amin? Pasensya na, Aya. Gustong ipamana ni Bam sa akin ang kakayahan niya pero hindi ko kaya. Natatakot ako. Kaya ako ipinasa sa inyo ang responsibilidad. Pasensya na. Pasensya na talaga. Responsibilidad na ano? Na manugis ng aswang, ganun ba? Oo. Ang totoo niyan, matagal nang gumagawa ng ritual si Bam. Pangontra sa aswang. Itinago niya ito bilang sekreto.
At yun ang hindi ko sinasadyang malaman. Pero bakit? Hindi ko maisip na ganung tao pala si Bam, na may tinatago pala siya. Palagi ang sinasabi sa akin na may aswang daw dito sa atin. Marami. Yun din daw ang dahilan kung bakit hindi na nakauwi pa ang papa niya. Galing sa trabaho, kaya siya gumawa ng ritual, pangontra para mapuksa sila. Noong una, hindi ako naniwala. Akala ko dahil lang yun sa pangungulila niya sa ama. Pero habang tumatagal, dahan-dahan ako naniniwala sa kanya nang masaksihan ko mismo ang pagpaslang niya sa mga aswang. Alam ba ito ng mama niya? Manunugis din ba ng aswang si Aling Patis? Hindi. Sa pagkakaalam ko, walang alam si Ma'am Patis dito. Anong kinamatay ni Bam? Dahil ba sa mga aswang? Ang totoo niyan, wala rin ako masasagot niyan. Bago siya namayapa, iniwan niya sa akin ang pamahid at ibinilin sa akin na kailangan kong tanggapin ang pamana upang mapuksa ko raw ang leader ng mga aswang. Sino? Sino ang leader nila? Hindi ko alam, Aya. Hindi na nasabi sa akin ni Bam yun. Kasi dumating ang mama niya nung nag-uusap kami. Yun na rin ang huling araw na nakita ko siyang buhay. Nalaman ko na lang na namatay siya. Kahit ako rin nagtatanong sa nangyari pero wala akong makuhang matinong sagot mula sa mama niya. Pero Jove, wala namang mga kaguluhan tungkol sa aswang sa lugar na to dati. Yun nga ay dahil kay Bam. Dahil wala na siya, nagiging matapang na sila. Binanggit ni Giovanni ang tungkol sa nangyari sa mga isda. Totoo nga ang usapan na dahil yun sa mga aswang. Kapag tumagal pa, hindi lang mga isda ang sasalakayin nila kundi pati na rin ang iba pang mga hayop sa amin. Mas malala kung pati ang mga tao ay sasaktan nila. Ngayong nahanap na nila ang nagmana sa kapangyarihan ni Bam. Kaya kami ginugulo. Ganun ba, Jove? Oo, Aya. Pasensya na. Pasensya na talaga. Kaya pala grabing atensyong binigay mo sa amin. Kasi dahil pala sa ginawa mo, dinamay mo pa kami sa problema mo. Patawad. Natakot lang din ako. Sa ako na naisip yung nagawa ko sa inyo nung sinugod na kayo. Kaya Aya, patawarin mo ko. Muntik nang mapahamak si Lola dahil sa ginawa mo, Jove. Sorry. Sorry talaga. Tsaka lang kita mapapatawad. Kapag kinuha mo ulit ang pamanang to. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano. Walang pinanggit si Bam sa akin. Ano? So sinasabi mong dadalhin namin to hanggang tumanda ako? At mawala ang lola ko? Wala ka bang konsensya? Gawan mo to ng paraan. Iniwan ko si Giovanni sa labas ng bahay namin dahil sa nag-uumapaw kong galit. Hindi ko na napansin na umiiyak na pala ako sa sobrang inis ko sa kanya. Pakiramdam ko, naloko kami ni Lola. Pinagkatiwalaan namin si Giovanni, kasama ko siya mula pagkabata. Hindi ko akalain na may kakayahan pala siyang gawin yun sa akin. Alam na niya pala sa umpisa pero nagkunwari siyang walang alam. Hindi sana kami inaatake ng aswang at namumroblema kung hindi lang sana binigay ni Giovanni sa amin ang pamahid. Labis ang pagsisisi ko noon na ginamit ko ang pamahid na yon. Gumaling nga si Lola pero ang naging kapalit naman ito ay kapahamakan sa mga buhay namin. Oh, Aya, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Nasaan si Giovanni? Niloko tayo ni Giovanni, Lola. Dahil po sa kanya kaya tayo sinusugod ng aswang. Ay, ano? Si Giovanni may pakana nito. Yung pumahit na binigay niya, ayun po ang pamana. At hindi niya alam kung paano raw babawiin. Paano na tayo nito, Lola? Ayoko pong mamuhay habang hinahabol ng mga aswang. Ay, kumalma ka, apo ko. May solusyon ang lahat. Puminahon ka muna. Hindi ko alam kung gaano ako katagal pinatahan ni Lola Pai. Nakatulog din ako noon at paggising ko mugtong-mugto ang mga mata ko. Madilim na ang labas at tahimik na ang paligid bukod sa mga dumadaang sasakyan. Bumangon na ako noon para sana maghanda ng hapunan nang may kumatok sa pintuan namin. Aya? Aya, nagapunan na ba kayo ni Lola Pai? Kung wala pa, may dala akong sinabawang karne. Ay, salamat po. Saktong-sakto. Magluluto pa sana ako eh. Okay ka lang ba? Namumugto yata ang mga mata mo. Okay lang naman po. Nasobrahan lang ako sa O tulog. siya, sige, alis na ako
Tatalikod na sana si Aling Bridget nang may mapansin ako sa kanyang likuran. Wala pang isang segundo, hinila ko siya papasok sa bahay namin. May aswang na nakaabang sa likuran niya. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko nang mag-akmang kalmutin si Aling Bridget ng aswang. Kagad kong sinarado ang pinto, pero bago ko pa man yun kumalabog ito dahil pilit na tinutulak ng aswang ang pinto pabukas. Anong nangyayari? Ano yun? Tulungan niyo na lang po muna ako. Ang lakas niya, Aya! Natutulak niya tayo! Aya po, anong nangyayari? Lola, sinusugod na naman tayo ng mga aswang. Ano? Aswang ang nasa pinto? Kinuha ni Lola Pai ang bote na nasa lamesa na naglalaman ng mga pinaghalo namin ni Giovanni. Inutusan niya kung buksan ang pinto. Nung una nagdalawang isip pa ako sa takot na baka hindi gumana ang plano niya. Pero dahil nga hindi na namin kaya pang pigilan ang lakas ng aswang, sabay naming binitiwan ni Aling Bridget ang pinto. Pagbukas ng pinto, itinapon kaagad ni Lola Pai ang laman ng bote. Sumunod ang alingaw-ngaw ng aswang. Umusok ang mukha at balikat nito ng tamaan ng langis. Parang abo ang naagnas nitong katawan hanggang sa tuluyang bumagsak sa sahig. Napatitig kaming tatlo sa katawang gumagalaw. Sumasakit ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok nito at kaagad kong niyakap si Lola habang si Aling Bridget naman ay hinila ko palayo sa aswang. Ay, Diyos ko! Diyos ko! Ano itong nakikita ko? Totoo ba ito? Nananaginip lang ako. Diyos ko! Okay lang ba kayong dalawa? Ay, ikaw ba, Bridget? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang po ako. Pero ano itong nakikita ko? May aswang dito sa atin? Totoo yung mga usap-usapan sa palengke? Ganun nga po. Nung isang araw pa po nila kaming ginugulo. Ay, nako. Nako, paano pa ako makakabalik sa amin? Natatakot na akong lumabas. Tatawagan ko na lang ang asawa ko. Sumigaw mula sa bintana namin si Aling Bridget para tawagin ang kanyang asawa at sunduin siya. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Nagpuntahan din ng iba naming kapitbahay para kumpirmahin mula sa amin ang sinasabi ni Aling Bridget. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay makita ang mama ni Boom na si Aling Patis. Dumayo ito sa tindahan namin. Magandang umaga, Iha. 2 chicharon nga. Magandang umaga ho. Ito po. Salamat. Matagal na rin nung makakain ako ng chicharon. Paborito pa naman ito ng anak kong si Bam. Ganun ho ba? Ikinalulungkot ko pong nangyari sa anak nyo. Kahit ako rin, Iha. Hindi ako makapaniwala na bigla na lang siya mawawala sa akin. Narinig ko mula kay Jonard na mayroong aswang na umatake sa inyo kagabi. Totoo ba, Iha? Opo. Bakit niyo po naitanong? Bumaba ang tingin ni Aling Patis sa hawak-hawak niyang chicharon. May pagdadalawang isip sa mga mata niya. Pero nagpatuloy siyang magsalita. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari sa kanyang anak. Si Aling Patis pala ang nakakita sa kanyang anak na wala ng malay sa sariling kwarto. Hindi niya man nakita ang buong pangyayari, may nasulyapan daw siyang isang malaking figura. Malawak ang katawan at maitim. Ang buhok daw nito ay sobrang haba na umaabot sa sahig. Nang malapitan niya ang kanyang anak, wala na raw itong buhay at may mga kalmot sa katawan. Ang pinakamalala raw dito ay ang sugat sa lieg. Animoy sinakal ang kanyang anak. Nagsimula raw magduda si Aling Patis na baka hindi isang normal na nilalang ang pumatay sa kanyang anak. Dati ko pang napapansin sa anak ko na may kakaiba na sa kanya. Pero hindi naman siya nagsasabi sa akin. Ganun po ba? Kahit nga ang relasyon nila na Giovanni, hindi ko malalaman kung hindi ko sila nahuli. Kumusta naman ho kayo ngayon? Naghahanap pa rin ng kasagutan. Gusto ko sanang malaman kung may iba ka pang alam tungkol sa mga aswang. Anong klaseng aswang ang nakita ninyo? Sinabi ko kay Aling Patis na bukod sa buhok, tumugma ang deskripsyon niya sa nakita namin. Gusto ko sanang banggitin ang nalaman ko tungkol sa anak niya,
Pero bilang respeto na rin kay Giovanni noon, kahit naggalit ako, hindi ko binanggit ang sikretong inamin niya sa akin. Kita ko sa mukha ni Aling Patis ang gulat pagkatapos kong sabihin yun sa kanya. Bago sa tuluyang umalis, nagpasalamat siya sa akin at humingi ng pabor na kung pwede sabihan din namin siya kung may malaman pa kaming ibang impormasyon. Bandang hapon noon, napansin ko ang pagdating ni Giovanni. Nandoon siya sa labas namin at mukhang nagdadalawang isip sa gagawin, kaya inunahan ko na siya. Ano, may kailangan ka ba? Maumusta lang sana ako sa inyo. Inatake raw kayo ng aswang kagabi. Oo. Salamat sa pamanang binigay mo kaya kami inatake. Sorry talaga, Aya. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Kinausap ko na rin si Lolo Lorenzo tungkol dito. Baka may maitulong siya sa akin. Siguraduhin mo lang, Giovanni, ha? Kasi hindi na ako natutuwa. Naggabi-gabi na lang akong nanginginig sa takot. Buti nga walang nasaktan sa amin eh. Pero kung meron, ano magagawa mo? Wala, di ba? Muli kong sinumbatan si Giovanni at wala rin siyang ibang masabi kundi ang magsorry. Nakiusap siya noon kung pwedeng manatili siya sa bahay upang maprotektahan kami kung sakali mang may sumugod ulit. Pero hindi ako pumayag. Lumalamang ang galit ko sa kanya. Ang nangyari, doon na lang siya kina Aling Bridget na katabi lang sa amin na natili para mabantayan pa rin kami kahit papaano. Dahil sa pagkalat ng chismis, naging alerto din ang mga kapitbahay namin kahit na yung ibang skeptical ay hindi pa rin nagpakampante. Hindi mo ba talaga papapasukin si Giovanni dito, Apo? Lola, alam mo naman ang ginawa niya sa atin tapos papapasukin ko pa siya rito. Nagpaliwanag naman siya sa'yo, hindi ba? Hayaan mo na lang sigurong bumawi. Wala na rin naman tayong magagawa kundi tanggapin na muna ito sa ngayon hanggat wala pang paraan para matanggal ito sa atin. Kahit na la. Isipin mo ito, Iha. Kahit pa wala sa atin ang pamana, hindi pa rin mawawala ang mga aswang. Manggugulo at manggugulo pa rin sila sa atin dito. Pero hindi tayo magiging punterya niya, la. So gugustuhin mong ibang tao ang puntirya? Hindi naman ho sa ganun. Ayoko lang na mapahamak tayo. Ang tahimik ng buhay natin dito eh. Tapos bigla na lang tayo nagkagulo ng ganito. Magpapatuloy pa sana kami sa pag-uusap namin ni Lola nang may kumatok mula sa aming pinto. Kaagad kaming napaalerto ni Lola. Napatingin kami sa langis. Hindi yun kumukulo, kaya napahinga kami ng maluwag. Aya, tao po. Gising po ba kayo? Jonard? Napadalaw ka. Giovanni? Ano na naman? Tinawag ako ni Jonard. Inutusan ako ni Mang Patis na kung pwede pumunta ka raw muna saglit sa asyenda. Gusto ka raw niya makausap tungkol sa mga aswang. Meron daw siyang nahanap sa kwarto ng anak niya. Anong nahanap niya? Ewan ko. Sumama ka na lang sa akin. Pero ayokong iwan si Lola dito. Pwede mo naman siyang isama kung gusto mo. Okay lang ba sa'yo, la? Ay, oo naman, Apo. Okay naman na itong mga tuhod ko, kaya makakalakad na ako ng malayo ngayon. Napagdesisyonan kong isama si Lola papuntang hasyenda. Si Giovanni rin ay sumama sa akin dahil gusto rin ni Mang Patis na nandoon si Giovanni. Pagdating namin sa kanila, dumiretso kami sa loob ng kanilang bahay. Iyon ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa kanila. Napakalawak na parabang nasa loob ako ng isang mall. Umakyat kami sa hagdanan kung saan naroon ang kwarto raw ni Boom. Pagbukas ng pinto, naabutan namin si Aling Patis na nakaupo sa kama. Iha, salamat naman at pumayag kang pumunta rito kahit delikado na ang gabi. Mukha po kasi importanteng sasabihin niyo kaya nagpunta na po ako rito. May nakita kasi akong notebook ng anak ko. Pero mga kasulatan na hindi ko maintindihan. Tignan mo to. Yan ang pinagsusulatan palagi ni Bam sa mga ritual niya. Ritual? Ba't naman mag-ritual si Mambam? Ang totoo po kasi niyan, Ma'am, ang anak niyo po ay manunugis ng aswang.
Napaangat ang tingin ni Ma'am Patis kay Giovanni. Bakas sa mukha nito ang gulat sa mga mata. Hindi makapaniwala na wala siyang kaalam-alam sa pinaggagawa ng kanyang anak. Doon lang din nakumpirma ang suspetsa niya at napagtagpi-tagpi ang kanyang hinala na isang ang aswang ang may gawa sa pagkamatay ng kanyang anak. Pinili ko na rin sabihin sa kanya noon ang pagpapakita ng multo ni Boom sa amin. Hindi ko man maintindihan kung bakit sa katauhan ng bata siya nagpakita sa amin, pero ipinaabot kong maganda ang layunin ni Boom. Napasapo na lang si Aling Patis sa sariling mukha at hindi na napigilan ng sariling mapaluha. Inihatid na muna ni Jonard si Aling Patis sa sariling kwarto upang mapakalma at mapagpahinga na. Kami naman ay lumabas na rin sa kwarto at bumaba na. Nang makita namin si Jonard na papalapit sa amin, nagpaalam na kami sa kanya. Jonard, alis na kami ah. Ikaw na munang bahala kay Ma'am Patis. Saglit lang. Pwede ba ako magpatulong sa inyo? Ano yun? Magkapatulong lang akong magbuhat ng cabinet. Ipapatapon na raw kasi ni Ma'am. Yung ibang katulong kasi, hindi na kayang buhatin kanina kasi sobrang bigat eh. Sige, nasan ba? Sumunod ka sa akin. Aya, hintay lang kayo saglit ha. Kagaya ng sinabi ni Jonard sa amin, naghintay muna kami ni Lola. Uupo na sana ako sa isa sa mga sofa nila nang may mapansin akong puting vase na nakapatong sa isang maliit na lamesa. Presko na presko pang bulaklak na nakalagay doon, pero hindi yun ang nakakuha ng atensyon ko. May isang mahabang hibla ng buhok doon. Bago ko pa man yun mahawakan, bigla na lang napadaing si Lola Pai kaya napunta sa kanya ang atensyon ko. La, ano pong problema? Ay, apo, ang tuhod ko bigla na lang kumirot. Ano po? Maupo po muna kayo saglit. Gusto niyo bang masayin ko? Ay, hindi na. Medyo umuhupa na rin naman ang sakit. Bigla na lang kasing kumirot nung hawakan ko ito eh. Ano to, La? Ba't nasa yung notebook ni Bam? Nandun lang to sa kwarto niya. Ay, hindi ko alam, Iha. Nakita ko lang ito dito sa upuan. Tatawagin nga sana kita. Napuno ng katanungan ng isipan ko kung paano napunta ang notebook sa ibaba. Hindi kaya may ibang notebook na parehas lang ng laman o may kababalaghang nangyari kaya andito ang notebook na puno ng mga ritual. Hindi ko yun ginalaw sa takot na baka may mangyari at inuna ko munang asikasuhin si Lola. Kumusta ho? Masakit pa rin ba? Ay, hindi naman na, Iha, pero pwede mo ba akong ikuha ng tubig? Medyo nauuhaw ako eh. Wala pa sila, Jonard eh. Hindi ba tayo pagagalitan nito? Ay, ganun ba? Eh, matagal pa ba sila? Hindi ko po alam, La. Magpapaalam na lang ako. Dito ka muna, La, ha? Iniwanan ko muna si Lola doon at tinungo ang direksyon kung saan dumaan ng dalawang lalaki kanina. Muntik pa akong madulas dahil sa kintab ng kanilang sahig na nakatiles. Napatigil ako sa paglalakad nang may pumasok na amoy sa ilong ko. Amoy ng malansang isda. Nanggagaling yun sa kusina. Binaling ko ang atensyon ko roon at naglakad papuntang kusina. Naabutan kong mayroon ngang nakasalampak na isda sa lababo. Presko pa ito na baramang kakabili lang kaya hindi ko maintindihan kung bakit inilagay lang ng basta-basta ito at hindi man lang ipinasok sa refrigerator. Kaya ang ginawa ko, hinugasan ko ang mga isda at kumuha ko ng Tupperware para ilagay roon ang mga isda. Habang ginagawa ko yun, hindi pa rin nawawala ang malansang amoy na naamoy ko kanina. Sa katunayan, tumapang pa nga. Hinanap ko kung saan yon nanggagaling hanggang sa mapadpad ang sarili ko sa maliit na basurahan. Doon, punong-puno ng iba't ibang laman loob ng isda. Napatakip ako sa ilong ko at dali-daling lumabas para hanapin na ang dalawang lalaki. Tuluyan na akong nakalabas at napunta sa hardin. Sisigaw na sana ako para tawagin sila pero naunahan ako. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Giovanni. Ha! Lumayo ka sa akin! Job? Job, ano nangyayari? Bakit kasi may sigaw? Aya! Sa likuran mo! May aswang! Ano? Taray! Ang braso ko! Duguan ang braso mo! Tumayo ka, bilis! Sa tingin nyo ba, makakaalis pa kayo rito? Boses ni Jonard.
Jonard, huwag mong sabihin ikaw ang aswang. Habang hawak-hawak ako ni Giovanni sa kanyang mga bisig, napako ang tingin ko sa dambuhalang nilalang na nasa harapan namin. Kumabog ng mabilis ang tibok ng puso ko at kaagad na namuo ang pawis sa noo, dulot na rin ng sakit ng pagkakalmot niya sa akin. Katulad ito sa deskripsyon na ibinigay sa akin ni Aling Patis. Ang aswang na pumatay kay Boom ay si Jonard. Kayo pala talaga ang iniwanan ng kakayahan ng babaeng yun. Hayop ka, Jonard. Paano mo nagawa sa amin to? Bakit mo kami nilinlang? Nilinlang? Tahimik akong namumuhay rito. At nang makakalay ko, kung hindi lang dahil sa babaeng yun, bakit kailangan niya pa kaming paslangin? Hindi ko pinakialaman ang pamilya nila. Pero bakit pinili niyang maging kalaban namin? Huwag kang magkunwaring inosente. Sinabi sa akin ni Bam na isang aswang daw ang dahilan kung bakit nawala ang ama niya at hindi na nakita pa. Yun ang dahilan kung bakit niya piniling paslangin kayo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Dahil mamamatay na kayo ngayong gabi! Muli kaming sinugod ni Jonard. Kahit nasugatan ako, pakiramdam ko nung gabing yun ay sobrang gaan ng katawan ko, kaya mabilis akong napatakbo palayo sa kanya. Naghiwalay kami ni Giovanni dahil sa ibang direksyon siya tumakbo. Nagtago ako sa mga bulaklak, umaasang kahit papaano ay maikubli ko ang presensya ko habang nag-iisip ng paraan kung paano kami makakatakas dito. Kinapa ko ang lupa at pinulot ang mga batong mahahawakan ko. Binalik ko ang atensyon sa aswang na nagpumilit saktan si Giovanni. Tumakbo ako papalapit sa kanila at binato ang aswang. Natamaan ko ang ulo niya, dahilan para mapunta sa akin ang kanyang atensyon. Mabilis akong tumakbo papasok sa loob. Kaagad akong sumigaw at hinila si Lola Patis doon. Umakyat kami sa kwarto ni Boom at sinara ang pinto. Mabigat ang mga kalabog sa kabilang bahagi ng pinto sa pagpupumilit nitong makapasok. Lola, anong gagawin natin? Saan tayo dadaan para makaalis? Puminahon ka, maghahanap tayo ng paraan. Hindi ko maintindihan, La. Hindi naman kumulo ang langis kanina kay Jonard, kaya paano hindi natin siya natunugan? Binasa ko ang iilang nakasulat dito sa notebook. Ang sabi rito may ibang aswang daw na magaling kung magkubli at hindi natutunugan ang kanilang presensya. Kahit na ang langis ay hindi sila kayang maramdaman. Akin ang notebook, La. Baka may mahanap tayo rito. Kahit na nanginginig ang mga kamay ko, pilit ko pa rin binuksan ang notebook. Hindi ko halos maintindihan ang ibang nakasulat doon, kaya hindi ko alam kung paano gagawin ng ritual. Hanggang sa makarating ako sa huling pahina. Doon may nakasulat na nabasa ko ng maayos. Mayroong instruksyong iniwan si Boom upang mapuksa ang isang aswang. Kailangan namin ng kandila at sindihan ito at ilagay sa sahig kung saan nandoon din ang presensya ng aswang. Kaagad akong lumayo mula sa pinto upang maghanap ng kandila sa kwarto ni Boom. Tumulong din si Lola. May nahanap kaming lighter at kandila, ngunit nagamit na ito at sobrang lit na lang ang natira. Pinagtsagaan namin yon at sinindihan malapit sa pinto. Nanginginig ang bibig ko habang inuulat ko ang nakasulat doon, at habang ginagawa ko yun, unti-unti akong nakakaramdam ng katahimikan sa paligid na parabang nabingi ako. Wala akong ibang marinig noon kundi ang boses ko. Sumunod noon ang pagtaas ng mga balahibo ko sa balikat dahil sa lamig na naramdaman ko mula sa aking likuran. Parabang may yumayakap sa akin noon. Nang matapos ko ang ritual, natagpuan ko na lang si Lola Pai sa harapan ko na nakatitig sa namatay ng kandila. Ang ingay mula sa pinto ay natahimik na. Wala nang kahit anong pagdadabog. Wala na kaya si Jonard? Bubuksan na ba natin? Aya? Lola Pai? Nandyan ba kayo? Jov, nandito kami sa loob. Okay ka lang ba? Si Jonard, anong nangyari sa kanya? Wala na siyang malay. Anong ginawa niyo? Lola, pwede na yata tayong lumabas. Binuksan ko ang pinto. Bumungad kaagad sa amin si Jonard sa sahig. Walang malay. Ang katawan niya ay parabang umuusok. Napalayo kaagad kami sa kanya sa takot na bigla itong gumala ulit. Natagpuan din namin si Aling Patis na kakababalang, nagising sa nagawang ingay namin. Halata sa mukha niyang kalituhan at gulat dahil sa aswang na nakaratay sa pamamahay niya. Si Giovanni mismo ang nagpaliwanag sa nangyari dito.
Nang malaman niyang si Jonard ang nasa likod nito, bakas sa mukha niya ang sakit at pagkadismaya. Halatang pinagkatiwalaan niya ang kardinero nila. Nung gabing yun, hindi kaagad kami umalis sa bahay ni Aling Patis. Imbis ay pinapunta namin si Mang Joter at si Lolo Lorenzo. Si Lolo Lorenzo ang gumamot sa sugat ko habang ikinikwento namin sa kanya ang buong nangyari. Dahil sa ritual na ginawa mo kaya nakaratay ngayon si Jonard. Opo, mukhang siya po ang leader nila dahil nabanggit niya po kanina na may nasasakupan siya. Aatakihin pa rin po ba kami ng mga tauhan niya? Wala na ang leader nila. Kaya malabong magiging agresibo sila. Pero hindi nangangahulugan noon, hindi na sila sasalakay ulit. Pero huwag kang mag-alala, Iha. Kami na ang bahala rito. Bumalik na rin ang lakas ko at kaya ko nang tumanggap ng ganitong trabaho. Pero po, nasa amin pa rin po ang pamana ni Bam. Pinakausapan ko si Bam. Nakausap ko ang kanyang kaluluwa. Dahil pala sa kanya kung bakit wala akong matanggap na kaso ng aswang dito sa atin. Dahil sa kanyang pagpoprotekta sa lugar na ito. Diling ko sa kanyang ipasa na lang ito sa akin nang masuklean ko ang kanyang serbisyo. Ibig po bang sabihin nito? Ako na ang hahawak sa pamana ni Bam. Tuluyang tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan matapos kong marinig yun. Nakaramdam ako ng ginhawa sa ibinalita sa amin ni Lolo Lorenzo. Kinabukasan noon nagpunta sa amin si Lolo Lorenzo para gawin ang ritual ng pagpapasa. Hindi na rin ibinalik pa ni Lolo Lorenzo ang pamahid sa amin. Wala naman kaming problema roon basta ang mahalaga. Mawala sa amin ang bigat ng responsibilidad sa pagiging isang manunugis ng aswang. Pero ang naging kapalit din noon ay ang pagbalik sa dating sitwasyon ng katawan ni Lola. Nawala ang kanyang sigla at enerhiya. Bumalik ang kanyang pagiging maantukin. At higit sa lahat, bumalik ang kirot sa kanyang tuhod. Lola, hindi po ba kayo nagsisisi na wala na sa atin ang pamahid? Kung kapayapaan naman ang kapalit, bakit ako magsisisi? Hindi ba ito rin ang gusto mo, Apo? Opo, nalulungkot lang po ako. Akala ko po kasi hindi nababalik ang sakit ng tuhod niyo eh. Ay, naku, hindi na talaga ito maiiwasan pa dahil matanda na ako. Masaya na ako na kahit papano. Naranasan kong maging maliksi kahit saglit lang. Kumusta naman kayo ni Giovanni? Nag-usap na ho kami bago siya umalis para sa trabaho niya. Pinatawad ko na rin po siya. Nalaman ko rin po na kaya pala bili siya ng bili ng chicharon nung nakaraan ay dahil pala kay Bam. Iniiwan niya sa lapida ni Bam. Simula noon, hindi na nagpakita sa amin si Boom. Mayroon pa rin kaming naririnig na mga usap-usapan ng pag-atake ng aswang pero hindi na kami dinalaw pa ng mga nilalang na ito. Hindi ko lubos maisip na nagawa namin yung lampasan ni Lola Pai. Nakakakilabot ang mga pangyayaring yun at hindi ko hinihiling maranasan yun ulit. Pero kahit papaano, nagpapasalamat ako dahil naibsan ang pagiging matatakotin ko. Hindi na ako ganoon kabilis na magitla o mataranta. Hanggang dito na lang din po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig hanggang dulo. At mga kaibigan, isa na namang kwento ang natapos natin ngayon. Nang dahil lang sa pamahid na ibinigay, nagbago ang buhay ng maglola. Una pa lang talaga may kutob na ako kay Giovanni sa mga galawan niya at nahuli nga siya ni Aya sa huli. Buti na lang, hindi na niya tinakbuhan pa ang responsibilidad niya at piniling harapin ito kasama sina Aya at Lola Pai. Isa rin sa mga paborito ko dito, si Aling Bridget. Hanga ako sa tapang niya at sa pagiging handa niyang tumulong kay Aya. Hindi talaga siya nagdalawang isip na awayin ang ginang na umaway kay Aya. Higit sa lahat si Aya na nanatiling malakas hanggang dulo.
Kahit na nabalot ng takot, kalituhan at galit dahil sa panluloko, kailanman hindi siya lumisan at iwan ang buhay nila kahit natakot na siya. Talaga namang matatag ang relasyon nilang maglola. Kayo, ano po ang nagustuhan niyo sa kwentong ito? Hanggang sa susunod po naming kwento, maraming salamat.